Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albay Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Pasada! Maghahatid sa inyo ang mga balita at mahalagang kaganapan na dapat niyong malaman sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Pasada! Makakasama ninyo si Boris Maranyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lamang sa BNO, Botox News Online. Pasada! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Sorsogon, and magandang umaga. Mga kabiano, nako, araw po tayo ngayon ng Monday. Pangatlong araw sa buwan ng Pebrero. Buwan ng mga puso, kiskisan ng mga nguso. Siyempre, dapat sa maugma sa nakitangon niyan na Monday, tanganing ang bilog niya to na week masaya, maugma, ika nga. And of course, thank you so much Lord. Maraming salamat Lord sa pagbigay niyo po ng panibagong araw sa amin. Napakasaya na makita mo pagising mo sa umaga, makita mo yung iyong mga kapamilya, makita mo ang iyong mga katrabaho, please come in. And syempre, makita mo yung napakagandang araw, napakagandang sikat ng araw. Ano po? Please sit down, Tata Julio. Maya-maya lang po, meron akong bisita sa aking programa. Pahingahin muna natin. Siyempre, ang sakuyang pagpapaabot ni Honora Buena sa Bilog na pamilya kan BNO as well as sa Bilog na mga viewers niya to bako sa nadigdi sa probinsya kan Sorsogon. Urog na gayo ito mga nasa Metro Manila, asin ito mga nasa ibang nasyon. Ano po, taigwa akong mga nakaka-chat personalmente na
sabi sa kuya, naghihiling sinda. Hali sa Saudi Arabia, hali sa Hong Kong, hali kung sain-sain. So, thank you so much po sa padagos na sabi nga ni, suporta, as in paghiling sa Samuyang programa. And of course, ang programang inihatod sa tuya ni Huban Aspirant Mayor Rohel Botox Polieros. Hatod man po ini sa tuya, of course, ni Sorsogon City Vice Mayor Eric Juneda, as well as ni Mayor Esther Amor, as ni Governor Edwin Buboy Amor. Magayunon ngunyan, pangtulong aldaw ini, kambulan kan Pebrero. Sabi ko na nga ning, araw ng mga puso, kiskisa ng mga nguso, kaya antabayanan po nindo. Before February 14 yata, or February 14, kami ay mamamasyal dyan ng buong grupo sa Huban para magbigay na naman ng rosas ni Botox. Okay? Aba, napakasaya niyan. And of course, yung pinost ko po sa aking personal account, naghahanap po kami ng 2 couple na 25 years na pong nagsasama na mag-asawa. Of course, dapat kasal na mga taga-Huban. Pwede po kayong mag-comment dyan sa aming FB account sa Botox News Online. Pwede po kayong mag-comment dyan na andun po sa aking FB account kung paano sumali. Kaunting lang, malalagay ninyo doon bakit kayo ang dapat piliin. A short, sabi nga ni, na story kan sa indong mainit at naglalagablab na pagmamahalan na inabot ng 25 years. Wag na natin patagalin. Ready na ba ito? Wag na natin patagalin. Ito ay kapitag-pitagan. Kasamahan din natin sa hanap buhay as a media practitioner. Ito yung tinatawag kong Boy Abunda of the province of Sorsogon. Lalo-lalo na po dyan sa 2nd District. Good morning and welcome, Tata Julio Bodigero sa programang Pasada Digdi sa Botox News Online. Yes, good morning. Sa lahat po ng taga-subaybay po ng Botox News Online, advance happy Valentine's Day. At syempre ang katanungan, sino kaya ang ating mga kadit ngayon? Sir Boris. And kumusta, Sir Boris? Well, still alive and kicking. Kahapon ako'y naandyan sa Barangay Terrace dahil may nagkaroon ng unang chapter meeting ang PGBI Guardians. Very busy ako ngayon every Sunday dahil palagi akong nasa grupo bilang kanilang obispong gala. Pero alam mo, Sir Boris, sinasabi mo sa akin, ako yung Boy Abunda. Yes. Pero mga kaibigan, gusto ko lang po talagang I just want to manifest, ang original po na Boy Abunda po from Sorsogon at ito, naririto po yun sa Botox News Online. Ako po ay impostor lamang. Well, nice to see you again, Tata Julio. So, kumusta? I'm okay. I'm doing well. At alam mo, pagka darating ang Valentine's Day, hindi, alam mo naman ako, palagi ako tinatanong, are you married? Are you taken? Ang kasagutan ko dyan, minsan taken, minsan hindi. Yun ang maganda. Yan ang maganda. So, kinakailangan lang kasi Tata Julio, yung sabi ko nga palagi, dapat sa maugma sa kita, and dapat maugma everyday ang sa tuyang pakikitungo sa bawat isa, di ba? Yes, that's it. And then, syempre, pag-uusapan po namin, baka yung mga nanonood po sa atin dahil may mga viewers po tayo dyan sa Bayan ng Irusin, dyan sa Huban, dyan sa Bulan, Matnog, Santa Magdalena, Gubat, 2nd District. Kaya po naimbitahan ko dito si Tata Julio Bodigero dahil sabi nga nalalapit na ang 2025 national and local election. And gusto kong malaman, meron kasi akong mga katanungan at marami akong bubuwit na nagkikwento sa akin regarding ng takbo ng politika dyan. Dahil one-on-one yata ang laban
Sa Erosin. Sa Erosin. Bale, may dalawa sanang babae na nagkandidato. Nag-file ng candidacy nila. Ang isa siyempre si Dr. Grace Amor at si RC Glipo. But suddenly, withdraw si RC Glipo. Lipo. So ngayon ay yung kalaban ni itong tatakbong mayor, si Dr. Grace Amor ay si Dr. Eddie Dorotan. si Oo. Dr. Pero may iba pang Dorotan. kandidato, pero ito yung talagang itong dalawang ito yung pinag-uusapan ngayon, yung talagang nagbabatuhan ng mga issues, may mga issues sa social media. At alam mo naman na Sir Boris, pag ganitong season ng election talagang punong-puno ng mga ano-anong issue ang ating social media platform. Yes. Maganda umaga kay Dr. Grace Amor. Actually, na-meet ko si Doktora noong mga panahon pa ng election. Invited noon yung ating mga media practitioner ng mga panahon. And siguro nanonood din ngayon si present Mayor Pedoy Shelo, natatakbo bilang Vice Mayor sa Lindong, sa ilalim ni Dr. Grace Amor. Isn't it? Yeah. Okay, Medyo nag-merge sila ngayon. Nag-merge sila ngayon. At ito ngayon ang yun nga ang pagkakaalam natin na itong mga magagandang proyekto na ginawa ni Honorable Mayor Peter Shilo mas lalong may pagpapatuloy kasi sanib pwersa sila. Correct. Kasi alam mo Boris, itong si Mayor Peter Shilo graduating ito ngayon. Kaya minabuti ng dalawa, pinag-usapan mabuti, pinagdesisyonan at inisip ng mabuti ano kaya ang maaaring maging bunga ng kanilang pag-merge. Kasi it's too obvious, last elections medyo sila ay magkahiwalay. Magkalaban. Pero alam mo, ang ganda nito, yung spirit of humility for the sake of their constituents. Ang sarap, alam mo, namnamin yun na abay walang ego dito, walang pangalang pinag-uusapan dito, kundi yung nakasalala yung kapakanan ng bayan. Yes, tama naman yun. Actually, marami katulad dyan sa Huban. Yung aming bossing, si Cap Rohel Botox Pulyeros, ay sana ay hindi natatakbo. Dahil yung kanyang magandang may bahay, yung kanyang pinakang-bossing, si Kapitan May Pura Pulyeros, ay kapitan ng Barangay Lahong. Ang gusto sana ni bossing ay ipagpatuloy na lang mag-focus dito sa kanyang kumpanya dahil lumalaki. Congratulations. Oo. Kaya lang, yung pakiusap naman at nakita naman siguro ng mapagmahal, mapag-aruga, makatawong serbisyo kan ama kan probinsya kan Sorsogon, si Governor Buboy Amor, na iyo ini ang karapat dapat na sabi nga ni maging ama naman ngunyan kan banwaan kan Huban. So napiritan si bossing, sabi niya sige, naghapot-hapot man siya, dakulman ang mga maugma na hubang noon na maging ama siya. So sabi niya sige, go. Sa paagi kan sa iyang sabi nga ni pagkamuot asin itong sabi na maray na pagserbisyo para sa iyang mga hubang noon sa maugma sa nakita. Yan ang sabi ni bossing. Alam mo, Sir Boris, tungkol naman kay Dr. Grace Amor, para sa akin, the way I look at it, the way I assess it, para bang ito'y pangarap? Yes. Pangarap talaga ito ni Dr. Grace Amor, no? Kasi nung last laban, hindi siya talaga pinalad. Pero hindi siya nawalan ng lakas, yung tiwala, kailangan niya pagpatuloy ito, no? Kailangan niyang gawin, kailangan niyang matamo ang pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, para sa pamilya, kundi para sa kanyang bayan na minamahal ngayon, ang Erosin, At maraming ang mga issue, Sir Boris, if you don't mind, Yes. na palaging kini-question, ito ba talaga si Dr. Grace Amor ay legit na Erosanon? Yes, yun. Darating tayo dyan. Tama yon. Sige, ipagpatuloy mo, Tata Julio. Ito ba talaga si Dr. Grace Amor ay legit o talaga ba ito'y taga Erosin? Una-una, Sir Boris, sino ba ng mga dayo sa mga Pinoy sa ating bansa? Wala pong dayo dyan, Pero dito siya nagkaroon ng pamilya. Ilang taon na siya dito. Actually, yung may mga nakausap ako na ang kanyang mga anak ay dito nag-elementary, nag-high school. So ano pa bang questions dyan? Correct. Samantala may mga kandidato na, ako, I don't want to drop names, na, abay, pagka tinatarget nilang isang lugar, abay, magre-renta ng bahay.
gagawa ng pagpapakita lamang na residente sila, pero actually hindi kagaya ni Dr. Grace Amor na talagang dyan lumaki, dyan nabuo ang kanyang pamilya at nakilala talaga si Dr. Grace Amor na Irusanon. No? Sa akin kasi, Tata Julio, actually sa akin bilang butante, it doesn't matter kung ikaw ay hindi lehitimong taga Irusin o anumang bayan. It doesn't Correct. matter for me. Like for Correct. example, ang mapagmahal na ina kan syudad kan Sorsogon, she is not from Sorsogon City talaga. Yes, actually dapat yan ang Diba? maalis na mentality Oo. na laging kine-question ang residency. Yes. As long as you are a Filipino citizen, I guess kahit saan lupalo pwede ka naman. Pwede ka naman. Kasi alam mo naman ang COMELEC, ministerial yan. Yes. Kung ano ang ibinibigay ng mga dokumento, tinatanggap yan. Kagaya, remember, punta tayo ng konti lang, segue tayo ng konti sa national level. Kung ano ang ibinigay ng mga dokumento ni Alice Goo, di ba? Yes. Tinanggap ka agad yun ng COMELEC. Ng COMELEC. Kasi siguro kung bubusisiin at maimbitahan ang COMELEC ng isang pagpupulong, sasabihin ng COMELEC, there is nothing wrong kung ang isang tao sa isang bayan napunta sa isang bayan at doon magkakandidato as long mayroong conviction, mayroong dedication at nandoon ang kanyang puso sa pagsisilbi sa naturang bayan. And you are so very much correct. Correct. I do agree, Boris. Nakita naman namin mga taga Sorsogon City na talaga namang si Mayor Esther Amor ay talaga namang naandyan, mas lalong nag-uswag ang Sorsogon, and ang sa iyang pagpadaba ay ining mga programa na talagang makatawo na nahihilingan as namamatean kan mga Sorsoganon. But anyway, duman kita pasiring ngunyan sa Irusin. Okay. Igwa sa kuya digdi mga kahaputan na dapat na mahapot. Na dapat na sabi nga ni masimbag. Masimbag. Ini daw saro sa mga pigpaabot sa kuya na kahaputan kan mga taga Irusin. Ini daw tabi si Grace Amor would just be a puppet ni Governor Buboy Amor kaya tatakbong mayor ng bayan ng Irusin. Alam mo, it's quite difficult to speak in behalf of Dr. Grace Amor and in behalf of Governor Buboy Amor. Pero mas maganda yung katanungan na ibinabato mo talaga sa taong bayan. Para sa akin, masyado tayong overthinking. Yes. Alam mo mga millennials ngayon, dun ko naririnig, overthinking, pinapangunahan lagi. Yung mga magagandang mga proyekto, we are killing the potentialities, yung mga plano ng mga magkapatid. So, it's given. Magkapatid po sila, mga kaibigan. Masama ba na talagang tulungan ng isang kapatid na gobernador ang isang alkalde ng kapatid niya? Kultura ng ating ng ating bansa na magtulungan ang pamilya. Kaya nga minamahal tayo, gusto-gusto ng mga foreigner na makapag-asawa ng mga Pilipina. Kasi alam mo, ng Pilipino, kasi alam mo, ang family tightness talagang Correct. nararamdaman. So I guess walang masama kung tulungan, no? At kasalanan ba ni Grace Amor na maging kapatid ang isang gobernador, no? Pagdating naman sa puppet, yun nga sinasabi ko, overthinking. Pinapangunahan ninyo. Alam mo, ito ang mangyayari to sa the way I look at it. Pag umasenso ang Irusin because nanalo si Dr. Grace Amor, sasabihin, tignan mo, puppet talaga. Kung wala si Governor Boboy. Abay, hindi maging ganyan. So, overthinking Lagi tayo nangunguna. Pagka hindi naman maging asensado at maraming issue at sabihin, tignan mo, pinabayaan yan ni Governor. Laging kinokonek nila, no? Pero it's very apparent, Sir Boris, na itong mga issue na ito, ginagamit lamang ito sa election. Correct. Kinakalkal kasi wala silang makalkal na issue laban kay Dr. Grace Amor kasi hindi pa naman wala pa naman sa posisyon si Dr. Grace Amor. Pero Boris, itong sinasabi ko, binabato nila ng issue ng kung ano-ano si Dr. Grace Amor kasi alam nilang malakas ang laban ni Dr. Grace Amor kasi mayroong paninindigan, hindi iniiwanan ang kanyang mga supporters kahit minsan siya ay naging talunan. Ayun. Yun ang pinakamaganda doon. And bakit hindi? Sa muli, kukunin ko yung pahayag
ng aking ginagalangan at talagang iboboto kong senador, si Senator Kiko Mhm. Pimentel, Coco Pimentel, sabi niya, kung nakikita ninyo sa panahong ito na ang lingkod bayan ninyo sa present ay medyo may pagkukulang. Kasi lahat naman yan ay may ginawa isn't it? Lahat naman niya may ginawa. Pero kung nakikita ninyong medyo may pagkukulang at mayroong pumapasok at nararamdaman ninyo na talagang naandyan, bukal sa kanyang kalooban, na talagang maserbisyo sa indong banwaan dyan sa Banwaan Kanhuban, why not? Na ibigay natin ang pagkakataong ito para masubukan natin kung gaano siya, kung paano ang kanyang pagmamahal sa iyang mga residente kan Banwaan Kanhuban. Siring man sa Erusin. Nadangog tan na ini, it doesn't matter for me kung ini manghud, bagurang ni Governor Buboy Amor. It doesn't matter. It doesn't matter. The important here ay nakita niya to na yaon an sa iyang saliwat na pagpapailing nin kamauotan na gusto niya magserbisyo sa mga residente kan Banwaan kan Erusin. Isabay mo pa ang mayor ngunyan na magiging kaiba niya. Isn't it na magayunon ini na tandem sa Banwaan kan Erusin? It's a perfect tandem, Yes. actually. Okay. So, digdi kita sa pandua. Meron pa. Meron pa. Sabi dito, paano magiging epektibo na mayor si Dr. Grace? Okay. Alam mo, abusuhin kita ngayon. Yes. Mas magiging maganda ang ating usapan kung may hinihigop tayong kape. Sige. Ayan. Sino ba anaan dyan? Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi Diba? kasi. Oo. Sino ba? John Paul? Sino ba anaan dyang available? O kaya si John Hendricks? Baka pwedeng maka-request ng mainit-init na coffee para kay Tata Huli. Hindi, kita yung dalawa. Sa amin dalawa. Okay, then. Okay, balik tayo. Ano yung issue na yan? At medyo ginagahan na akong Pakisabi kay nasagutin yan. GM Tabi. Na hindi pa natin, kahit hindi pa natin nasasagot yan, Yeah. na medyo ginaganahan na tayo. Yeah, sabi dito, paano magiging epektibo na mayor si Dr. Grace? May kasunod ito pero mamaya ko na babaliin ko muna hanggang dun muna. Paano nga ba magiging epektibo na mayor si Dr. Grace? Una-una, ang pagiging epektibo, kahit sabihin natin isulat ng isulat ng isulat ng isulat, she is not yet proven na naging alkalde. Correct. Okay. So I think the question is very premature. Kagaya ng mga plataforma, they could have a lot of pages written there ang mga platform. Pero pag hindi na i-implement, hindi na perform ng okay, Boris, disappointment ang makukuha natin. No? Correct. Give her a chance first. Ibigay ang tiwala and then let us evaluate. At andyan po tayo tulungan siya at tayo ay magiging mismong mata. Tayo mismo ang check and balance. No? So, sa ganyang tanong, Boris, parang mahirap mo pangunahan ang mangyayari. Yun ang, that's my point. Aha. Yun kasi ang mga normal ito na mga katanungan para sa akin pero mas maganda at least nalalaman nila kasi parehas ko. Halimbawa, ako'y tatakbo ng kapitan sa aming barangay, for example. Sasabihin ninyo, paano ka naman magiging epektibong kapitan? Paano ninyo ako masusubukan kung hindi ninyo ako ilalagay sa isang upuan? Totoo yan. Isn't it? Totoo yan. So, kailangan natin ilagay muna si Dr. Grace sa isang upuan nang sa ganon ay masubukan natin kung paano ang kanyang paggugobyerno. Totoo Diba? yan. Alam mo, minsan, deceitful yung maraming mga qualifications, credentials, ayan, di ba? Ito ay graduate ng law. Correct. From UP. Ito ay engaged sa mga organizations. Ang dami-daming awards. Pero, like in our government, as a whole, we have a bunch of lawyers, we have a bunch of geniuses graduated from respectable universities. Pero tingnan mo, is there such meron ba tayong perfect administration? Wala naman. Wala naman. So, nakaka-disappoint.
So Correct. ang sa akin lang naman, wag natin patayin ang potentiality ng isang tao. Wag natin hamakin kahit walang pinag-aralan yan. Huwag natin hamakin kahit batang-bata at baguhan sa politika. Ang kailangan natin munang kapain ang puso nito. Correct. At pangalagaan natin na ito na ang magandang puso ng paninilbi ay hindi makurap. Kasi pag makurap ang puso at isipan ng isang magandang personalidad na Inspire. is looking for a good governance at makapag-perform, pag nakurap natin yan, magiging kasali na siya doon. Correct. No? Kaya yun ang dapat natin pangalagaan ng kagaya ni Dr. Grace Amor na, abay, bigyan muna natin ng pagkakataon. Correct, tama. Yun ang pinakamaganda ron kasi hindi po natin talaga masusubukan Tama yun. Actually, yun din yung kumbaga sakit ng mga Pilipino. Lalo na pag maghahanap ka ngayon ng trabaho, kinakailangan leasing personality, oo. kung ano-ano. May age limit. O may limit, tapos ang credential talaga namang napakaganda. Pero pag inilagay mo na doon, Diyos ko, nagkasakit na ng hydrocephalus. Oo, hindi mo na, boss na ako, manager na ako. Oo. So marami akong kilalang ganyan even before. Oo. I have experienced it. Nag-handle din naman tayo ng tao when I was in the Missionaries of the Poor na until now ay ako'y tinatawag nilang tatay, nanay. Hindi ako nakakalimutan. It is because how the way you treat them. Yeah. Being a leader, naramdaman nila kung paano ka naging ama at naging ina sa kanila. Until natatahol yung iba, pare na andyan si Father Jan Pontinares na naandito ngayon sa Diocese of Sorsogon. Yung iba ay may asawa na, teacher na. Pero hanggang ngayon, hindi ka nakakalimutan kasi yung pakikisama mo sa kanila na ipakita mo ng tama. Correct. Okay. Number 1 yan. Number 1 yan. Sabi kasi dito, kung yung pamilya nga niya, bako daw niya mabisay. Tapos madalagang mayor, para ke pa. Okay. Kung bubusisiin natin ang question, parang logical naman. Yes. At, kasi inuugnay nila. No? Ang hirap mo ngang ayusin ang pamilya mo tapos pupunta ka sa mas malawak na responsibilidad. Correct. Ano? Pero that question pertains her personal life, her own love story. Istorya niya yan pamilya niya yan no? Pero yan ang sinasabi ang pain tolerance ng isang babae matindi, no? Para sa akin, kahanga-hanga na sabihin natin, okay, may problema sa pamilya, pero hindi niya pinapakawalan ang kanyang pagnanais na makapagsilbi despite na merong problema ang pamilya. Lakas ng loob. Ang hirap kaya dalhin ng ganyan. Correct. Samantala, kung ibang babae, I would forget all my dreams, other dreams. I will forget all other plans kasi ako apektado. Parang dismayado ako. Parang wala na akong mga gawa. Parang, am I worth still ba? Pero na ganyan, ano? Pero si Dr. Grace Amor, hindi siya patitinag. At isunod ko na dyan, siguro ko sasabihin, hindi nabuo ang pamilya. Yes. Just to inform Yes. you, Boris, she is now legally separated. Legally separated. Oo. Pero ito ang masasabi ko. Ito ay hindi lamang para kay Dr. Grace, kundi para sa ating mga kananayan, mga sipirada, no? Na mga single parent. Abay, kumustahin po natin mga single mom. Ayan. Na talagang patuloy na pinupursige ang pagbubuo, pagkakalinga sa kanyang pamilya, no? Si Dr. Grace Amor, wag nating sasabihin na hindi buo ang kanyang pamilya at mahina ang kanyang paninindigan. Una-una, si Dr. Grace Amor ay ina at the same time ama ng kanyang mga anak para mabuo ang kanyang pamilya. So it's not really good to hear na sabihin natin hindi kaya ni Dr. Grace Amor pangalagaan ang kanyang pamilya. Subalit talagang buong puso, buong lakas niyang hinaharap na maging okay ang kanyang pamilya. Isang paghahanda yan, isang indication yan na mas higit niyang mapapangalagaan ang nakararami kasi
ang ating bayan ay binubuo ng maraming kananayan. Correct. She could be a voice ng ating mga nanay. Yung mga iniwanan ng asawa, yung mga inabuso ng asawa, hindi po yung katapusan ng mundo, kundi isang halimbawa si Dr. Grace Amor. Medyo galit yata ako. Hindi naman. Hindi naman. That's normal po. I'm just dynamic. Ano? Yes. Kasi alam mo, pagka sinasabi natin, pagka hindi buo ang pamilya, paano mapapangalagaan ang mas malaking responsibilidad? So it's not good to hear that. Andiyan si Dr. Grace at masaya siya sa pamilya niya. Nagkakaisa sila ng Mga anak kanyang niya. mga anak. Maganda ang pamumuhay ng kanyang anak. Maganda ang kanilang samahan. At hindi naramdaman ni Dr. Grace Amor at ng kanyang mga anak na hindi buo ang kanyang pamilya. Sila po ay buong-buo at nagtutulungan. Yan lang po. Ayan. So, actually, normal na po yan sa pag-abot kan eleksyon. Talagang pigahapot ang mga arog kaini. Talagang kung madalagang ka talaga sa politika, kakalkalin, maghahanap ng anumang putik para ikaw ay siraan. Ayan, andito ng kape Yeah. natin. This Thank is you, This is gentlemen. normal. Yeah, this is normal. Kaya nga sabi ko doon sa bagong presidente kahapon ng Terris Bacon, sabi ko kinakailangan na yung iyong makikita sa imo bilang presidente ang pagkamuot mo sa grupo isiring man sa imong pamilya. Bako man kita perpekto, nagkakamali man kita, ang importante na akseptar ta sa sadirita na kita nagkamali asin maagad kitang pasensya sa kabro ta asin sa kapamilya ta. Bangon kita sa liwat, asin dapat maugma na sabi nga ni ang pagkasararo ta iyaon. Dakol pa ini mga kahaputan ko mga tugang, but however ang oras niya to is alas 8:40 na nin pagkaaga. Ang oras na ini atod po sa tuya ni Huban Aspirant Mayor Rohel Botox Polieros, Vice Mayor Felipe Guanza, Councilor Attorney Gerson Polieros Carino, Cap Totok Habok and Popo Olendres, Councilor Ryan De Jesus and Councilor Nineta Desder, Nars Florida Russell Balesa and Councilor Roy Balbidina. Hatod man po ini sa tuya ni Vice Mayor Eric Juneda, isiring man ni Mayor Esther Amor, Congresswoman Det Escudero, Congressman Wowo Portas, and Vice Mayor Christian Lim kan banwaan kan erusin na ngunyan minadalagan bilang bukan kan segundo distrito. Hatod man po ini sa tuya, of course, kan Lewis College, the Oragon Movers Transport and Logistic, Parents Against Vape, isiring man kan 100-fold print shop. Mabalik po ang sa indong amigo barkada sa BNO. Makalipas lang po kanagkapirang pagiramdom.
I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albay Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Alright, balik kita digdi sa tuyang programa ngunya na pagkaandaw nin Monday. Nako, pag Monday talaga gusto ko dapat maugma ako. Pagka dapat urual daw kitang maugma. Minsan dai kita nauugma pero basta gusto ko on Monday para the whole week maugma ako. Yan ang perming gusto ko sa sakuyang pang urual daw na buhay. But anyway, gritang unanin maray na pagkaagaan sa tuya mga viewers kay Angie Zagar and kay Christian Liena. Good morning tabi Sir Boris. And sa Gabos, lalo-lalo na dyan sa mga taga-Erosin, good morning. Botox News Online, salamat sa padagos na pagpadaba. Angie Zagar, anytime, kung bako ka-available ngunyan sa mga masunod na aga, impo mo sana ako kuno aring ka mapasiring di basta mga 10 o'clock ready na sa imong trapal yaon so imong food package sa karahayan buot kan sa muyang general manager and karahayan buot man kan panlayaan chapter kay sis na nagdunar nin 5 anong apod kay ini metro yarda na trapal para sa imo. Salamat tabi and thank you so much once again kay dyan sa pamanuan ng Sorsogon Provincial Hospital, lalo-lalo na kay Nurse Eileen Coral. O kahapon kahit na andyan ako sa terrace ay alam mo Tata Julio, kahit nasa terrace ako kahapon ay nakulit ko na naman ito si Eileen Coral. Siya ang head ng Amor Care Desk dahil may pinakiusap sa akin ng mga viewers natin na ang kapamilya niya ay nasa Sorsogon Provincial Hospital. So, ito yung pinapasalamatan ko ba Tata Julio na dala-dala ko ang pangalan ng Botox News Online and sa tiwala na andyan si Bucal Roland Añonuevo, na andyan si Governor Buboy Amor, as well as si Dr. Bolo and Dr. Ruby Chacon and si Nurse Eileen Coral, kahit anong araw, kahit anong oras, kahit gabi,
once na i-chat ko ito mga ito ay talaga namang kaagad-agad na nagre-response, natutulungan, binabalik sa akin kung ano yung sistema, anong kalagayan ng pasyente, anong ginagawa nila. So, thank you so much. Ito yun lang tatahulyo yung kagandahan ng aking, sabi ko nga, ng aking bukasyon ngayon. Nakakataba ng puso. Oo, kasi Nakakataba hindi ng lang puso ito yan. yung sinasabi na trabaho natin kundi palagi kong isinasabay dito yung bukasyon. Yes. Kasi hindi ako natuloy sa aking bukasyon bilang professor religious, naging junior lang tayo, hindi finally profess. However, bilang isang media practitioner, even before na andyang katuwang natin ang Ako Bicol Party List at ibang mga municipal councilor and city councilor, ang mayor natin, ang vice mayor na palagi ko namang sabi nga nahihingian ng tulong hindi para sa akin kundi para doon sa mga taong humihingi sa akin. Lalo na kay former Mayor Sharon Escoto na tumatakbong mayor din ng Gubat and kay Municipal Councilor Usok Esperida Jr. Thank you so much. Meron kaming kabro na namatay ang kanyang nanay dyan sa Bagakay Gubat. Hindi ako makapunta dahil busy pero isang chat ko lang sa kanila na andyan. Kaya maraming salamat kung hindi man kayo nanonood ngayon ng live. Alam ko kayo ay nanonood sa oras ninyo. Thank you so much. Malaking tulong po yung inyong sabi nga ni yaon ang pagtiwala asin suporta sa Indong Barkada, amigo digdi sa Botox News Online. So Tata Julio, masarap ng kape ano? Oo nga no? Talagang nakakabuhay ng dugo. Masarap pa nagtimpla nito. Sino nagtimpla nito? Ikaw ba, John Paul? Ha? Anyway, balik tayo Tata Julio doon sa ating usapan. Kasi napapanahon ito and abangan po ninyo. Baka once a week magprograma si Tata Julio Budigiaro and maging guest natin si Mayor. Yes, looking forward. Looking forward. Si forward. aspirant Mayor Grace Amor dito sa Botox News Online. So, Doktora, magandang umaga and Pumasyal kayo doon. mamamasyal ako doon. Total, napag-usapan na natin yan. Papasyal po ako dyan, Doktora, para mapag-usapan natin kung ano ang maganda. And naandito po kami. Ang Botox News Online ay handang, sabi nga, ay sumuporta at tumulong sa inyong pagtakbong muli bilang mayor ng bayan ng Irusin. Dito tayo sa mainit na katanungan ngunyan. Kasing init ng kape. Kasing init ng kape. Sabi man sa nainikan mga tao duman, so siguro sa mga tawong bako pa siya masyadong kilala. So meron kayong intelligence doon, ha? Yes. Oo, marami akong mga mata. Bubuwit. Mga bubuwit diyan, kahit saan diyan. Eto, bako man daa eksperyensyado. Si Doktora Grace Amor. Bako man daa eksperyensyado sa politika. So, papano daw anhapot kan mga Erosanon. Anhapot. Tabako man siya eksperyensyado. Isn't it down na pwede niyang magibo ang trabaho bilang ina kan Irusin kung siya tatawaan ng pagkakataon na magtukaw ngunyan na maabuto na eleksyon? Okay. Alam mo, Boris, maraming mga walang experience sa politika at sa paninilbihan sa mga LGU. Marami rin ang mga sinayang natin na mga tao na nag-aspire. No? Mga maliliit, mga sa tingin natin walang kakayahan, pero hindi natin alam na sila pala ay makapagdadala ng magandang pagbabago. Correct. No? Meron din namang inakala natin na halos nandoon na sa kanyang lahat ng qualifications. Pero wala rin tayong natamong totoong pagbabago. Sa lagay ni Dr. Grace Amor, para sa akin yung paninilbihan, you could hire some consultants. Marami kang mga head of offices, di ba? Sa mga head of departments. Marami sa yung tutulong. At higit sa lahat, ang
Siyempre, ang paninilbihan ay sabihin natin, sentido común. Ibigay mo lang ang nararapat, ibigay mo lang ang the best, pangalagaan mo lang ang nararapat na ibigay sa mga Irusanon. Huwag mong hahayaan ang iyong mga kinasasakupan, yung mga subordinate na umabuso. Ipatuloyin mo ang mga Irusanon sa munisipyo dahil yan ay para sa kanila. Kasi nanilbihan kayo, no? Itong masasabi ko rin ulit, Boris, inexperienced kasi hindi pa naman nabigyan ng pagkakataon. Pero bigyan ko ng isang katanungan. Lahat ba ng ating politiko, lahat ba ng ating public servant na inihalal ng ating mga kababayan ay lahat ba eksperyensyado? O nagsimula rin sila sa walang karanasan sa paninilbihan? Pero ang iba ay nagtagal at ipinagpatuloy ang kanilang mga magagandang programa. So I dare any one of you who could just give me a person na pagkamulat ng pagkamulat mayroon ng experience sa paninilbihan. Kagaya ng pag-a-applyan sa trabaho. Hinahanapan ng experience agad-agad. May isang nag-a-apply ng trabaho. Kaya nga po ako nag-a-apply para mayroon akong experience. No? So para sa akin, that's a good question at malinawan po ang ating mga kababayan. Ginagamit yung mga ganyang questions kasi ang kalaban, experience. Nakapagsilbi. So may comparative ngayon. Pero para sa akin, si Dr. Eddie Dorotan, Si Dorotan. na nanilbihan mga ilang terms ng mayor at tapos ang pagkakaalam ko, Boris, siya ay tumakbo bilang congressman at hindi pinala. Kaya masabi natin, ngayon, siguro ko, pinapalabas siya ng mga kalaban ngayon dahil nga, kung ikukumpara mo, wala talaga experience kasi hindi pa nga naman na ilalagay si doktora. Ang experience lamang ni doktora sa community bilang dentista, nagsilbi rin siya. No? Pero hindi kagaya ng nung naupo bilang alkalde. Pero, kung paninindigan lang naman ang pag-uusapan natin, nung matalo si Dr. Eddie Dorotan, parang biglang nawala sa Irusin. Doon nagsimula magbilang ang mga Irusanon kung ilang taon nawala si Dr. Eddie Dorotan. Manila-based, umalis siya. Not literally kasi andyan ang kanyang bahay, bumabalik pa minsan-minsan. Pero itong si Dr. Grace, kahit sabihin natin walang experience, nakikita mo ang kanyang paninindigan, kanyang conviction, I won't leave Irusin. So even though that I failed to win the last election, nakakahiya kung iisipin, kapatid ng gobernador, di ba? Correct. Pero hindi Ano ang meron ba sa pangalan? Ikumpara mo naman sa kanyang pangarap at sa kanyang pagnanasa, kanyang conviction na manilbihan. Lahat, siyempre tao lang nahihiya. May ego ang tao. Isinantabi yun ni Dr. Grace Amor. Naging visible lalo siya sa Irusin. Minahal niya ang Irusin. Pinatunayan niya ang puso niya ay nasa Irusin. Hindi siya umalis. Hindi kagaya ng ibang kandidato pagka talunan, nawawala. Nag-a-abroad, babakasyon, kung ano-ano, kunwari busy sa negosyo, sa profesyon, iniiwanan, babalik after how many years, andyan na, nagsisimba na, tuwing linggo. Dati ang balita ko, may isang politiko, nagsisimba dyan madaling araw at minsan late na mga mass. Ngayon, kung ano ang, alam mo, maipa tayo ng oras ng marami ang nagsisimba. Nandoon na. Kamay-kamay na sa simbahan sa mga nagsisimba. No? Nawala ng ilang taon yan, ha? Tapos, reactivate na ng mga organizations. No? I'm talking about, ito yun, diretsuhin ko na lang to. I would rather grab this. This is not to damage any reputation of a candidate. But ito yung nakikita. May mga organization itong na involved, connected ito si Dr. Eddie Dorotan, kagaya ng Likas. No? Matagal nang hindi ito, kahit Sir Boris, I dare you, tulog na. Even your team would go to Irusin and just rove around and ask the Irusanon, kamusta ang Likas? Kamusta ang Quantum Feeds? Kamusta ang Sandigan?
they are trying to reactivate it now because, in my own opinion, election eh. Oh, he is Pero, running. nung hindi pa siya nagpaplano, abay hindi ko nababalitaan o ng mga usina, abay ina-activate. Yung Likas Building, hindi na aktibo. Ngayon lang naman nagiging aktibo yan. No? So, yan ang pagkakaiba ng kahit sabihin natin, paano? Balikan natin, paano na hindi naman experiensyado yan. Si Doktora Grace Amor. Maraming hindi experiensyado. Marami ang mga walang makinarya. Marami ang kulang ang pinag-aralan, pero sinayang natin sila. Kasi yun pala, yun ang nararapat nating ihalal. Hindi itong sobrang dunong, sobrang talino, ang daming mga awards, graduate ng mga matataas na universidad. Pero, bottom line is, natalo pala. Marami tayong sinasayang, Boris. Kahit ikaw siguro, pagka ikaw magkandidato, iboboto kita. Wala mong mangyari. Actually, kahit Hindi mo masasabi yan. Due to public demand. Kagaya ng mga Duterte, due to public demand, di umano. Pero ayun, yung pala nakaprograma. Oh, matagal na ako diyan sa sa PIOT. Sabi sa akin noon, akala nila tatakbo akong kapitan o kagawan. Pero sabi ko, hindi, okay na ako dito sa PGBI Guardians and okay na ako sa trabaho. Tama yan. We cannot tell. Well, who knows, pero lilipat na ako ng Bitano. Mas maganda dyan sa Bitano. Oy, pagaling ka pala kay Prime. Ang aking pinsan, karnal kong pinsan, ang kapitan ng Barangay Bitano. Pasensya na Prime, kahapon ko lang naaraman na nagkasakit ka pala. Paayad katabi si Kapitan Bert Maranyo kan Barangay kan Bitano, parahay katabi. Tama yan, Tata Julio. An experience kasi talaga napapag-adalan yan. Yes. Parehas ko, bako man ako kan enot, pag-ali ko sa seminaryo, sabi kan sister ko, tauso ka ito bagaan radyo, matawag ka. So mga pamangking ko kayo ito nag-eskwela sa The Lewis College. Every mga 11 o'clock to 12, yao na si DJ EJ. Nalingaw ako kan name kay ni. Yaon maapod ang mga pamangking ko, mag-grade uso ka ito. Sabi sa kuya kan sister ko, tangani mag-enjoy ka man ngayata, dahil pa man ako ka ito kay bisyo. Ano daw ngaya kun igwa kaming turutindahan ka ito naging ads kan OL pa ka ito DWOL and The Wave. Yes. Ang alo ng Sorsogon. The Wave is now the Brigada. Yes. So kay riba ko yan kan mga panahon. 101.5. Yes. So nagpuon ako diyan na DJ. Sagkod sa madiskubre ako ni Ate Cecil Sirias Baldo. Tayan ang samuyang station manager. Pagka piyestang gadang ka ito, intiro ang mga DJ, reporter, yaon. Sabi ko, di man ako tatao ba sa arog niya ka inyo? After kan reporting, sabi sa kuya, tatao ka pala. Di sinalang ako, nag-agi kita ki mga, anong apod kay ni, ki mga seminars, lalo na kanasa, KBP, lalo na kanasa padaba na ako. So, then, naging DCMS man kita. So, grabe. So, mga inagihan ta na until now. So marami talaga. Nasanay na sana kita. Sabi ko nga ni, gusto ko lang is itong tiwala na pigtatao sa tuya. Bako man kitang maliniso na tao, pero itong tiwala na pigtatao sa tuya. Kaya ini mga tawong ini na sarong text ko sana, sarong chat ko sana, nakakabulig sa tuyang kapwa. Yun ang the best. You could do something for your kapwa-tao. Yes. Sarong kahaputan na sana. Kaya una ang pinaka yung kanyang kasikatan ngayon ay talaga namang hindi matawaran ang babaeng, nag-iisang babae sa Botox News Online, si Ate Jo Giba. Si Grace Amor daw, very busy, focus ngunyan sa iyang kandidatura. Ang pag-una daaninda, ang vice mayor niya, si Mayor Pedro Isielo, pero nata daw tagaron, nawawara, dahil niya kaiba. Iyo inian mga kahaputan pa kan mga taga-Erusin. How true is this? Sige, bilisan ko na lang. Kasi alam mo, gusto ko rin makita at magkapag-picturean sa sinasabi mong anchor woman. Yeah. Si Binibining Guevara. Jo Giba. Jo Giba. Oo. Ang lumaban, Giba. Giba, tama. Right. Well, I mean, I'm craving to have a photo with her today. I won't allow myself to go out without having that photo. Yes. Okay.
busy. Masyadong nakapokus si Dr. Grace Amor. Yes, of course, nakapokus siya. Pero hindi siya ibig sabihin na hindi niya dinadala si Mayor Pidoy. Yung mga nababalitaan mo, Sir Boris, ng iyong mga bubuwid, siyempre una-una maririnig mo yan sa mga kalaban sa social media. Pero ito lang masasabi ko at dapat talaga malaman at palagi ko na itong sinasabi, mga kaibigan, si Dr. Grace Amor may delikadesa yan. Alam mo, pag may mga activities siguro ito yung basehan nila, no, may mga activity si Mayor Pidoy Shilo kasi hanggang sa ngayon siya yung mayor, hindi siya talaga dumadalo lalo pag nagbibigay ng mga ayuda. Hindi siya nagdadalo lalo pag may pagpupulong ang LGU funded by the LGU of Irusin itself. Una-una kasi ayaw talaga gamitin ni Dr. Grace Amor, no, samantalahin ang pagkakataon para sa kanyang kandidatura na dapat nandoon ako. Epal ako doon. Dapat nakita ako. Kabaliktaran sa mga observation ng mga tao. If ever Dr. Grace Amor is not visible doon sa mga pagtitipong yaon, ayaw talaga ni Dr. Grace Amor umepal. Ang ginagawa na lang ni Grace Amor, pag nakapagbigay ng ayuda ang LGU Irusin, gagawa na rin siya ng kanyang sariling kaparaanan, no, na makapagbigay naman ng tulong lalo pagka may kalamidad. Pero hindi dapat kailangan very loud. Hindi kailangan dapat, eto, darating kami dyan sa barangay, patag, o ganito. No. Kasi, mapapansin mo si Grace halos ayaw nga ng camera eh. Ayaw niya yung magbibigay ng kung anong tulong, dapat mayroong Camera. kasunod na cameraman. Correct. No? Pupunta ka lang ng palengke, may kasunod ka na cameraman. May kilala ako dyan sa Irusin, kandidato, bibili lang pagsaod, dapat may cameraman. Na-intimidate tuloy. Alam mo, kahit hindi, alambawa, tatawad, no? Alambawa, yung presyo, 10 pesos. Natatawaran ng 3 pesos kasi may camera. May camera. Na-intimidate, Kaya mga kaibigan, wala po katotohanan yan. At palagi po, as far as my personal knowledge is concerned, laging nagpupulong po ang dalawa. At solid na solid po ang samahan ng dalawa. At kung yung issue na yan ay ang iyong purpose is to really do something para magkahiwalay ang dalawa, digdaan ang kanilang magandang pagsasama, alang-alang sa Irusin, ang kanilang pagsasanib, pero hindi po maaari mangyari yan dahil maraming mga pagkakataon, Boris, na ang supporters ni Mayor Pidoy Shilo at ang mga supporters naman po ni Dr. Grace Amor, pinagsasanib persa nila yan sa mga pulong at wala akong nakikitang problema. Okay. They are so secured. Alright, sige. So at least, nalaman na natin. At patikim pa lang po yan, Patikim pa lang po yan. Kaya lang, 5 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Miss Jo Giba, sorry, nakakain ako ng 5 minuto. Extend ka na lang tabi sa oras mo man, Pwede man mag-extend si Maestro. Monday ko niyan, so gusto ko maugma kita. Pero patikim pa lang po ito, And maybe sa mga masunod, na simana o bulan, tibaad na magkaigwanin saro ng programa, na ang maaaraman tayo is about sa programa ni Mayor Doktora Grace Amor. Sa paagi, of course, ni Tata Julio Budigero. Tata Julio, maraming salamat. Ilang taon na rin naman tayong hindi nagkita. Nga ito yung unang pagkakataon naman natin na pagkita. Halatang-halata na. Na matagal tayong hindi nagkikita dahil yung ating mga noo para bang mayroon tayong headlight. Fully charged lagi yan. Oo nga Hindi, mas Full ginusto charge. ko na yung ganito para pagkakaligo ko, hindi na ako nagsashampoo. At meron nga nag-chat sa akin, Ah. sino ba talaga sa inyo ang totoong Boy Abunda? Bahala na po kayo. Anyways, Oo. thank you. Oo. Thank you. Siguro ang iyong mensahe, Tata Julio, lalo na po doon sa iyong mga viewers din sa iyong programa, and siguro sa mga taga-Irusin na nanonood sa atin ngayon. Well, sa lahat ng mga Irusanon, good morning, good day sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng viewers po ng Botox News Online, sa mga followers mo, Sir Boris, at sa lahat ng mga nag-a-anchor po dito, good luck po. At sa darating po ng mga nahalalan ngayong May 25,
vote with your heart. Yun lang ang masasabi ko. At si Tata Julio po, I did not speak here in behalf of anyone, pero ito ang aking mga opinion at hindi po ako bayaran ni Dr. Grace Amor. Babayadan lang po. Babayadan pa lang tabi. Yan ay para sa mga inggitero. Hindi po ako bayaran, pero babayadan pa lang. Malabo man ang mata ko kung hindi ko tanggapon. Correct. Well, you know what I mean. Yes, yes, sir. Hindi po ako bayaran and this is effortless ito. Sa pagkikita ko, opinion ko ito. Pero you have your own choice and we do respect your choice. Yan. Alright, maraming salamat Tata Julio. Napakasaya sana. Kulang ang aking isang oras kung si Tata Julio ang aking makakausap dito. But anyway, may bisita rin yata si Miss Jo. So, susunod na po ang programa ni Miss Jo Giba and after ni Miss Jo Giba yaon si Maestro Angeles Apin. Okay. Yan. Pantulong programa. Siyempre, sa pangalan kan sa muya mga pag-iriba, yaon si Ate Jo Giba, yaon man si Maestro Angeles Apin. And of course, sa pangalan man kan sa tuya mga OG tingunya na pagkaaga, yaon mga taga Lewis College, si John Henrix Mapakit. Likewise, mga taga CCDI man yaon si Diana Rose Alcazar, John Paul Dulpina, Leonard Baldosa, Sherlyn May Inovejas, and from Sorsogon State College, Bulan Campus, si Noemi Navarro, and Lara Galoso. Sa pangalan man kan samuyan General Manager GM Harold Laguerta. And of course, sa pangalan man kan samuyan Big Boss, si Huban Aspirant Mayor Rohel Botox Polieros, numero 2 sa balota. Sa pangalan man kan sa iyang pinakang Big Boss, dahil iba, ang magayon, lalong gumagayon na Kapitana kag Barangay Lahong Huban, Sorsogon, Kapitana May Pura Polieros. Ako man po ang sa indong barkada, amigo sa BNO. Ang original, pilit na ginagaya, pero hindi magaya-gaya. Ang lalaking guwapo na, guwapa pa, Boris Maranyo, maray na pagkagay. Standby sa masunod na programa and see you tomorrow. I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our non-profit page
at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulleros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny problems? Albaitiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.